Good morning, everyone. This is your instructor in Theories of Crime Causation, and this is our very last topic class in our subject focusing on Chapter 8 Integrated and Developmental Theories of Crime. Okay, let's start. The first one class is the integrated theory. It was introduced by Eliot, Tom Berry, Teitel, and Cullen. These theories use components from other theories, usually strain, control, and social learning to create a new theory that explain crime. They often are life course theories arguing that causes of crime occur in a sequence across time. No, pag sinabi nating integrated theory class, no, it aims to combine, to merge, to incorporate, or to integrate class the different elements, concepts, propositions, or insight class of the different criminological perspectives or theories of crimes class in order class to create a certain theory or to create a one theory class that is detailed and or comprehensive class that could provide us a better explanation, a better understanding class kung bakit nagkakaroon ng krimen sa ating lugar or why people commit crimes. So sa madaling sabi class, pag sinabi nating integrated theory, ito lamang yung pinagsasama natin yung mga different ideas, different knowledges class, or different concept class na mga iba't ibang theory class sa criminology class para makabuo tayo ng isang theory doon class na pinagsama natin lahat ng concepts ng mga theories natin sa criminology, no, para daw mas maipaliwanag sa atin at mas maipaintindi sa atin class kung bakit nangyayari ang krimen sa ating lungsod at kung bakit mayroong criminal behavior ang isang individual, no. This integrated theory class provides us a better clarification, a better description, a better explanation class or a better comprehension class daw kung bakit nangyayari ang krimen sa ating lugar. 'Di ba? Dito sa integrated theory class, sinasabi niya dito class na ang isang theory sa criminology class, katulad ng strain theory na yan class, okay? Hindi daw yan sapat yan class na theory para ipaliwanag kung bakit merong criminal behavior ang isang tao. Kasi nga dito sa integrated theory, ang sabi niya dito, mas maganda daw class na maipaliwanag ang isang krimen or criminal behavior ng isang tao class. Maipaliwanag ang criminal behavior ng isang tao class through the integration of the different concepts of our theories. Mas maipapaliwanag daw natin 'yon, 'di ba? Dito sa integrated theory class, sinasabi din class na 'di ba meron daw tayong mga different theories dito, katulad ng strain, social control or the social bond na tinatawag or the social learning or a differential association theory na tinatawag. 'Di ba? 'Di ba tandaan nyo, itong mga theory class na binanggit ko ay meron silang sari-sariling paraan class para maipaliwanag ang krimen at ang pagkakaroon ng criminal behavior. 'Di ba ang strain theory class, nagkakaroon daw ng criminal behavior ang isang individual or nakakagawa ng krimen ang isang individual daw class kasi nga nang dahil hindi niya naabot, okay, yung kanyang mga goals sa kanyang buhay. Kaya ngayon nagkaroon siya ng frustrations, okay, and that frustration na nakuha niya class, yun yung dahilan class kung bakit siya nakagawa ng krimen. Di ba? Ganun ang explanation ng strain theory. And pag sabing social control and social bond theory na yan class is nang dahil daw humina at hindi na matibay yung attachment mo or commitment mo or yung involvement mo sa ating community class, nang dahil doon class, nagkaroon ka ng criminal behavior. And sa differential association theory class, sabi niya doon, di ba, na ang criminal behavior class ay natututunan. At paano natin ito natututunan? Natututunan daw natin to sa pakikipag-interact sa ibang tao or pakikisalamuha sa ibang tao, di ba? Meron silang sarili-sariling paraan para ipaliwanag
ang krimen or criminal behavior ng isang tao. Pero hindi daw 'yun sapat, class. Okay, hindi daw 'yun sapat, class, na hindi daw 'yun sapat, class, para ipaliwanag ang krimen or ang criminal behavior. Kundi dito sa integrated theory, mas maganda daw or mas mabuting maipapaliwanag daw natin ang krimen or criminal behavior ng isang tao, class, through the integration or sa pagsasama or pag-combine natin ng mga concept ng different theories natin. Yun yung tinatawag nating integrated theory na yan. The next one, class, is the biosocial theory, an approach to criminology that focuses on the interaction between biological and social factors as they relate to crime. It believed that physical, environmental, and social conditions work in concert to produce human behavior. So, pag sinabi nating biosocial theory, from the term biosocial, class, meron na kayong idea or meron na tayong idea, class, kung ano nga ba or tungkol saan nga ba itong theory na to. From the term bio, ibig sabihin biological. From the term social, ibig sabihin sociological factors, no? Okay, sabi sa biological theory, class, okay, it is a kind of thinking, class, in which the thoughts and the behavior of an individual, class, have a biological and social basis. In other words, class, our behavior, our personality, our characteristic, class, the way we move, the way we talk, the way we walk, class, or even the way we behave or the way we act, class, it can be attributed or it can be based, class, to our genes or to whatever we inherited from our parents. And of course, it is nurtured or developed or improved, class, by the social environment that we have. So, sa madaling sabi, class, ang gustong sabihin ng biosocial theory, class, na ang behavior ng isang tao, class, ay maaaring maipaliwanag, class, both biological and social factors natin, kiri. Na kung saan daw, class, na kung saan yung behavior ng isang tao, class, ay pwedeng ipaliwanag ito ng biosocial theory, class, na namana ito. At pwede daw itong ma-influensyan daw, class, ng kanyang environment. Ayun ang biosocial theory. Tanda na, pag biosocial theory, class, this is only the combination of biological and sociological factors, class, in order to explain, class, why crimes committed and why people have those kind of behavior. Kasi sabi dito sa biological or sa biosocial theory na ito, class, na biological factors alone, class, it is not enough para ipaliwanag or para ipaintindi sa atin ang krimen or ang criminal behavior ng isang tao. At sociological factors alone, class, ay hindi daw enough din para ipaliwanag sa atin ang criminal behavior ng isang tao. Kundi, mas naipapaliwanag daw sa atin ng mabuti, ang krimen or ang criminality ng isang individual, class, through the interaction of biological social factors and or to the combination of biological and sociological factors. Diba? Pag sinabi nating biological factors, class, di ba yan yung mga inherited behaviors natin, di ba? And pag sinabi nating sociological factors, yan naman yung sa environment natin or sa surroundings natin. Na kung saan yung dalawang factors niyan, class, ay pinagko-combine natin yan. Na kung saan yan ay pwede siyang magresulta sa it's either good behavior or bad behavior. Okay? Like for example, yung biological factors mo, ipinanganak ka na mainitin ng ulo, pero habang lumalaki ka, nagkaroon ka ng environment na maganda, hindi mainitin ang ulo. Yung environment mo na yun, class, ay maaaring maapektuhan niya yung biological factors mo at magresulta yun, class, na hindi ka magkaroon ng criminal behavior. Pero kapag yung biological factors mo, class, ay mas mataas kaysa sa sociological factors mo, class, ang tendency, class, maaari kang magkaroon ng bad behavior. Pero kapag dalawang bad yan, bad yung biological factors mo and bad yung sociological factors mo, matik
criminal behavior. Pero kapag dalawang positive yan, class, maganda yung biological factors mo, maganda yung sociological factors mo, class, okay, ang tendency niyan, class, ay magkakaroon ka ng magandang behavior din. Tandaan na, pag sinabi nating bio-social theory, class, ang gustong sabihin niyan, class, nagkakaroon daw ng criminal behavior ng isang tao, class, because of the combination or the interaction of biological factors and sociological factors doon sa tao. Yun. Tanda na, yun ang biosocial theory. Nagkakaroon daw ng criminal behavior ang isang tao, class, because of the combination of biological and sociological factors. Because of the influence of biological and social factors doon sa tao na yun. Yun ang biosocial theory na yan. The next class is the latent trait theories. A theoretical views that criminal behavior is controlled by a master trait present at birth or soon after that it remains stable and changing throughout a person's lifetime. Okay? Pag sinabi nating latent kasi, pag sinabi nating latent, class, it is something that is hidden. It is something that is not easily seen by our naked eye. Ito yung mga bagay-bagay sa ating paligid, class, na hindi natin basta-basta nakikita. Pag sinabi nating latent trait theory, class, it talks about, class, ito sa mga katangian, sa personalidad, or pag-uugali, class, ng mga tao, class, na hindi natin agad makikita pag tinitignan natin yung tao na yun. Hindi natin masasabi, class, okay, hindi natin agad-agad masasabi na yung tao na yun, class, ay merong magandang katangian, merong magandang pag-uugali, class, or hindi natin masasabi, class, na yung tao na yun, class, ay merong hindi magandang pag-uugali, meron siyang genetic abnormalities, or meron siyang impulsive personality. Kasi nga, yung mga behavior na yun, class, ay tago. Kaya nga latent ang nakalagay. Dito sa theory na ito, class, no, ipinapaliwanag na ang mga pag-uugali or behavior, characteristic or personalidad ng isang criminal, class, ay maaaring nagsimula pa sa kanilang kapanganakan at nade-develop ito sa kanilang buhay. Okay? Nade-develop ito sa kanilang buhay, class, habang tumatagal at maaaring manatili ito, class, sa kanilang pagkatao habang buhay. No? Minsan, ang mga behavior na ito, class, ay nakabase sa control, okay, na tinatawag nating master trait. Pag sinabi kasi nating master trait, class, no, tumutukoy ito, class, sa impulsive behavior ng isang tao. Okay? Na kung saan, class, ito yung malapit na dahilan kung bakit ang isang individual, class, ay nakakagawa ng krimen. So ngayon, ang tanong, ano nga ba itong impulsive behavior? Ang impulsive behavior na yan, class, ay ito yung labis mo na pagkahumaling, class. Okay? Labis mo na pagkahumaling, class, sa mga sugal, sa bisyo, sa alak, at pati na rin, class, sa panonood nyo ng mga sexual content na mga panood kapag, class. Na kung saan ito, class, yung mga factors na maaaring mag-trigger, okay, para lumabas yung tinatawag nating impulsivity. Pag sinabi nating impulsivity, class, is ito yung gumagawa ka ng bagay, class, na hindi mo pinag-iisipan ng mabuti at hindi mo iniisip yung magiging consequence ng action mo. Dito sa theory na ito, class, pinapaniwalaan, class, na lahat daw ng tao, class, ay merong personal na katangian na gawin ang kanilang mga personal na hilig. Kahit pa ito, class, ay mismong ang pagkamit ng krimen or paggawa ng krimen, no? Okay? Sinasabi dito, class, dito sa latent trait theory na to, class, na those people who have a latent trait, class, they are at risk of committing a crime and becoming a
career offenders if those latent trait class left unchecked or left untreated. Okay, it may lead to something worse daw, no? Yun ang latent trait theory na yan. Dito sa latent trait theory na yan daw, class, no? Dito sa latent trait theory na yan, class, no? Sinasabi din dito, class, na may mga taong isinilang class na may mga taong isinilang class na may trait na pang kriminal, or may mga taong isinilang class na may tendency or predisposition class na maging isang kriminal. May mga taong class na isinilang class na agresibo, talagang violente at mainitin ang ulo. So because of that trait class na present noong bata ka or noong isinilang ka or noong ipinanganak ka, class, ay yan yung pwedeng dahilan or paliwanag, class, kung bakit meron kang tendency, no? Kung bakit meron kang tendency maging kriminal. Pero nilinaw ng latent trait theory, class, na human traits alone cannot produce criminality. Hindi porket ipinanganak ka na mainitin ang ulo, violente at agresibo ka, okay, ikaw ay automatic na magiging kriminal ka. Kasi sabi ng latent trait theory, class, ay meron pa rin daw gagampanan yung environmental factors mo, na kung saan itong environmental factors na to, class, could either suppress or trigger yung tendency mo na maging criminal. Halimbawa, ipinanganak ka na violente ka, pero lumaki ka sa maayos na environment, ang tendency niyan, class, ay maaari kang magkaroon ng good behavior. Yun ang tinatawag nating latent trait theory, no? Tanda na, pag sa ating latent trait theory, meron ka daw mga tagong trait or characteristic, okay, sa buhay na kung saan present na ito nung ipinanganak ka, na kung saan, class, hindi ito nagbabago, at kung saan din, class, kapag ito ay hindi naagapan, hindi na-treat, hindi nagamot, class, ay maaaring mag-lead to something worse. Yun ang latent trait theory na yan. The next one, class, is the so-called life course theory. The main premise of life course theory concludes that multiple social, personal, and economic factors can influence criminality, and that all of these change over time as does criminal involvement and opportunity. This theory view criminality as dynamic process influenced by a multitude of individual characteristics, traits, and social experiences. Now, pag sinabi kasi nating life course theory, class, sinasabi dyan sa life course theory, class, na ang criminal behavior daw, class, ng isang individual, class, ay maaaring magbago or maaaring mag-evolve daw, class, sa paglipas ng panahon. Na kung saan itong mga criminal behavior, class, ng isang individual, class, ay maaaring mahubog, class, or ma-influensyan, class, ng mga different factors. Okay? Na kung saan ito yung mga maaaring maka-influensya dito, class, ay yung mga personal factors, social factors, and economic factors. At sinasabi din dito sa life course theory na to, class, na ang criminality daw, class, ay hindi static or hindi sila fix, kundi ang criminal behavior or criminality daw, class, ng isang individual, class, ay dynamic process. So ang ibig sabihin nun, class, na ang criminal behavior or criminality ng isang individual, class, ay nagbabago, class. Okay, hindi siya static, kundi ang criminal behavior ng isang individual, class, ay nagbabago siya, class, throughout in their life. Bakit siya nagbabago? Nagbabago yung criminal behavior ng isang individual, class, nang dahil sa mga life transitions or mga turning points or mga
or mga various influences sa buhay ng isang tao, or na kung saan class mayroong isang event class na sa buhay ng isang tao class na nagpabago doon sa criminal behavior ng tao na yan, no? Okay, sinasabi din dito sa life course theory na to class na kung saan ang mga personal factors na to class ay maaari yung mga uh, yung mga individual traits mo or yung mga inherent traits mo. And kapag mga social factors, maaari yung mga environment, yung work mo sa school or even the government, sa friends mo din. And pag economic factors kasi class, eto naman na yung because of the job opportunities, stable job, di ba? Employment. Okay? Okay, and so on and so forth. Basta tandaan natin, class, pag sinabi nating life course theory na yan, class, no? Okay? Pag sabing life course theory na yan, class, sinasabi dyan na ang criminal behavior or criminality ng isang individual class ay hindi fixed or hindi static, kundi it is a dynamic process. Ibig sabihin, nagbabago yung criminal behavior ng isang tao. Na kung saan yung criminal behavior ng isang tao, class, ay maaaring mabago yan, class, because of sa mga events na na-experience niya sa buhay at maaari siyang maging good citizen na siya. Ganyan yung life theory na yan or life course theory na yan, class. Sinasabi din dito sa life course theory na ito, class, na hindi lang daw yung mga pagbabago sa katawan or hindi lang daw yung mga changes or growth na nangyayari sa katawan ng tao, class, ang paliwanag or dahilan kung bakit nagkakaroon ng tendency ang isang individual na maging kriminal. Sabi dito sa life course theory na ito, class, no? Sabi niya, those are the changes that may happen sa buhay ng isang tao or the changes that may happen over a person's lifetime. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, class, na hindi lang daw yung mga individual traits or individual characteristic ng isang tao, class, ang dahilan kung bakit meron silang tendency na maging kriminal. Sinasabi dito, class, na maaari daw na magkaroon ng tendency na maging criminal ang isang individual, class, ng dahil din, class, sa mga changes na nangyayari sa buhay ng isang tao or sa mga events na nangyayari, na na-experience ng isang tao, class, sa buhay niya. Ay yun daw, class, ay maaari din daw, class, maka-impluwensya sa pagiging kriminal ng isang individual. Sabi dyan, class. At ibig sabihin daw nun, class, at ibig sabihin pa daw dun, class, na tayo daw kasing mga tao, class, ay ang hilig daw natin na sineset natin yung buhay natin as we grow older or as we change maturely. As we change maturely. Halimbawa, class, no? Halimbawa, sineset natin yung buhay natin. Ngayong 2024, siyempre, ang gusto mo, makagraduate ka na. The year 2025, siyempre, ang gusto mo, maging registered criminologist ka na. The year 2026, siyempre, gusto mo, Philippine National Police ka na. Okay, the year 2027, mag-asawa ka na at mag-anak ka na. Problem is, class, hindi nangyari yung mga plano mo sa buhay in accordance sa ginugusto mo. So, ang nangyari, like for example, the year 2024, hindi ka nakagraduate. Hindi ka nakagraduate, class, kasi nga, yung thesis mo, bagsak, hindi mo natapos. Okay, the year 2025, class, no? Gusto mong mag-take ng board exam, pero hindi ka nakapag-take ng board exam. Okay, kasi nga, hindi ni-release yung transcript of record mo. Okay? And because of pressure, class, kita mo yung mga kasabayan mo, okay na yung buhay. Yung iba, graduate na. Yung iba, arcrim na. Okay? Yung iba, class, okay, mga pulis na. And because of those scenario, class, na gusto mong ma-fulfill, pero hindi na-fulfill, nagkaroon ka ngayon ng pressure sa iyong buhay. And that pressure na yun, class, may change you positively or negatively, di ba? Nang dahil doon sa experience mo na yun, class, ay maaari kanyang baguhin. Di ba? Okay, maaari kanyang baguhin. Nakakalungkot lamang, class,
Ang reality kasi, kapag mayroong pagbabago or may nangyaring pagbabago sa buhay natin na hindi natin ine-expect kasi nga nag-set tayo ng plano or goal kung paano dapat ang buhay natin, no? Kaya ngayon, majority sa atin class, ang magiging response nila class ay negative na ang response nila sa buhay. Okay? Kaya ngayon yung mga taong feeling nila they are left behind na, sila ngayon ay magre-resort sila sa paggawa ng krimen para makasabay lamang. Diba? Tandaan, in short, pag sinabi nating life course theory, ang ibig sabihin ng class, nang dahil daw sa mga changes na nangyari sa buhay mo or sa mga changes or sa mga events na nangyari sa buhay mo or na-experience mo class, ay maaaring din daw yun ay maka-impluwensya sa'yo kung anong behavior ang meron ka na. Diba? Yun ang life course theory. Sabi din sa life course theory na yan, class, okay, na as we grow, we enter in different stages of life. And the different stages of life na yan, class, okay, there may be some transitions. And these transitions, class, may have negative, positive impact on our lives, no? In short, life course theory lang yan, class. Ang ibig sabihin lang lagi niyan, mayroong mga life transitions or pagbabago or mga events na maaaring maka-impluwensya sa kung anong ugali meron ka. Yan ang life course theory, class. Age-graded theory. This theory posits that crime is more likely to occur when an individual's bond to conventional society is weakened. Sampson and Laub's age-graded theory. Age-graded theory is essentially a social control theory extended into adulthood to include adult bonds. People who bond well with conventional others build social capital, a store of positive relationship in social networks built on norms of reciprocity and trust develop over time upon which the individual can draw for support. Life is a series of transitions which may change a person's life trajectory in pro-social directions, which Sampson and Laub call turning points. Age-graded theory strongly emphasize human agency. So, pag sinabi kasi nating age-graded theory, class, sinasabi dyan, class, that crime or criminality daw, class, it can be influenced, class, by the strength of the person's social bond, class, throughout their lifetime. Okay, ang ibig sabihin, class, na kapag daw yung social bond, yung attachment, yung involvement, okay, yung relationship or connection ng isang individual na yun, class, ay mahina na or hindi na matibay, class, yung kanyang relationship with other people, class, it is more likely for that person, class, to commit a crime or magkaroon siya ng criminal behavior. Pero kapag yung individual na yun, class, no, he was able to form a strong and positive bonds or good relationship, good attachment, okay, good belief or connection with the other people, to his community, to his work, okay, to the family and to the school, class, ang tendency, class, it is less likely for that person, class, to commit a crime. Hindi siya makakagawa ng krimen, no? Isa pa, class, dito sa age-graded theory na yan, class, ang pinaka-central concept daw ng theory nito, class, ay yung tinatawag nating social capital or social capital. Pag sinabi natin social capital, class, it pertains to the resources that a person gains from its social networks. Na kung saan sinasabi dito sa social capital na ito, class, na kapag ang isang individual, class, ay merong positive relationship na kung saan ito ay nabuo with trust, reciprocity, and shared norms na ito, class, ang tendency niyan, class, yung tao na yun, class,
he will be able to inhibit criminal behavior or hindi siya magkakaroon ng criminal behavior na tinatawag natin. At dito rin sa age-graded theory class na tinatawag natin class ay meron tayong tinatawag na life transitions. Okay? Etong mga life transitions natin na ito class, ito yung mga nagkaroon ng tao class ng stable job. They getting married, no? Okay? Having a child class. Yun yung mga example na mga life transitions. And these life transitions na to class can serve as the turning points ng buhay ng isang tao, no? Na kung saan itong life transitions na to class ay maaaring makapagbago sa direction, sa course or sa trajectory ng buhay ng isang individual. Okay, sa madaling sabi class, itong mga turning points na to or mga life transition na to class, na kung saan kapag yung isang individual class na yun class ay meron siyang delinquent career or criminal career class, pero nagkaroon ng mga turning points ng mga transition sa buhay niya class, okay, yung delinquent career niya yun class ay maaaring ma-alter yung course, yung direction nung career na yon class at mabago class yung delinquent at lifetime criminal act at maaaring maging productive citizen siya. Ganoon yung age-graded theory yan. Okay? Sa age-graded theory na yan class, no? Na yung mga life transitions na yan class ay maaaring positive or negative. Pero kapag naging positive class, yung transitions na yun na nangyayari sa buhay mo o yung mga events or pagbabago sa buhay mo yun class, na kung saan sa transitions na yun class ay nagkaroon ka ng matibay na samahan, natibay na bonds, natibay na relationship with your family, with the church, with your work class, and tendency class, you will be kept away from crime. Mailalayo ka sa krimen class. Ganoon yan. Like for example, yung dating criminal class na gumagawa ng krimen dahil nga wala silang pera, ngayon nagkaroon ng life transitions, nagkaroon ng turning points, nagkaroon ngayon siya ng stable job. Ngayon, pagkaroon niya ng stable job class, nagkaroon siya ng financial security. Okay, ibig sabihin, kaya niya nang i-provide yung pangangailangan ng kanyang mga pamilya. Okay, nandahil doon sa life transition na nangyari or pagbabago sa buhay ng isang tao na yun class, ay nabago rin yung direction, yung trajectory ng kanyang buhay. Naging productive citizen siya, di ba? Because of the changes, because of the life transition na nangyari sa buhay ng isang criminal class, yun yung dahilan class kung bakit naging productive citizen siya, naging good citizen siya. Isang example pa dyan class is yung getting married. Okay, because of the life transition or turning points na getting married na yan class is, okay, from criminal ka is naging good behavior ka. Okay, naging good citizen ka. Dito rin class, sa age-graded theory nito class, na sinasabi din dito na life is a dynamic process. Okay? Life is a dynamic process daw class, na kung saan ang paggawa ng krimen class ay hindi fixed or hindi siya static. Ibig sabihin dynamic siya or pagbabago. Okay? Na kung saan class ang isang individual na involved sa crime noong youth days niya or noong childhood days niya ay maaaring magbago. Okay? Maaaring magbago yan sa pagtanda kapag sila ay nagkaroon ng matibay or positive na bonds sa society. Sa madaling sabi class, ibig sabihin lang yun, okay, hindi habang buhay class
okay, magiging criminal ka. Like for example, criminal ka nung bata ka, hindi sa pagtanda class ay magiging criminal ka rin. Kasi nga maraming mga turning points, life transitions or pagbabago sa buhay mo na maaari makapagbabago sa direction or trajectory na tinatahak ng buhay mo. Yun ang tinatawag nating age-graded theory na yan. The next one, class, we have now the propensity theory. Theoretical views studying changes in criminal offending patterns over a person's entire life. The criminal propensity perspective is concerned with the stable individual differences among the population that increase the likelihood of offending. This approach focuses on the criminal activity of offenders, that is the onset, persistence, and desistance of offending over time. On the contrary, the opportunity approach states that crimes are determined by situational, contextual, and opportunity factors. So, pag sinabi kasi nating propensity theory, class, ito daw yung tendency ng isang individual class na mag-engage siya sa criminal behavior class na maaari daw class na na-impluensyahan siya class ng kanyang individual traits or individual characteristics or maaari daw siyang na-influensyahan daw siya class ng mga inherent stable traits or inherent stable characteristics within them. Okay? Na kung saan dito sa propensity theory class, sinasabi niya dito class na ang criminal behavior daw class ay hindi daw resulta ng mga external factors katulad ng poverty, social influence, or situational opportunity. Instead daw class, ang criminal behavior daw class ay naaapektuhan to or naiimpluwensyahan ito class ng mga internal disposition or propensity ng isang tao. And these internal traits or inherent traits class ay maaaring ito yung mga factors na katulad ng impulsivity, aggression, low self-control, and lack of empathy. Yan yung tinatawag nating propensity theory. Tandaan na, pag sinabi nating propensity theory, sinasabi dito na ang pagkakaroon ng criminal behavior daw ng isang individual class ay dahil sa kanilang individual characteristics. Inherent traits or inherent characters sa kanilang sarili at hindi daw class sa mga external factors or sa environment ng tao na yon. Ngayon dyan nakikita nyo meron tayong tinatawag na opportunity approach. Ang ibig sabihin lang ng opportunity approach class, ang gustong ipahiwatig lamang niyan class ay na ang criminal behavior daw class ay dahil daw ito ang pagkakaroon daw ng criminal behavior ng isang tao class ay dahil daw ito sa mga external factors. And those external factors daw class give them opportunity class to commit a crime. Yun ang opportunity approach ha. Ang opportunity approach ay ito yung nagkakaroon ng criminal behavior daw class ang isang tao because of external factors. And nakikita nyo meron tayong tinatawag na onset dyan. Pag sinabi nating onset, yun yung ibig sabihin yan class, diyan na nagsisimula yung tao na gumawa ng krimen. Pag sinabi natin persistence, ang ibig sabihin lamang yan class, ito yung patuloy pa rin na gumagawa ng krimen ang isang tao. And pag sinabi natin desistance naman, ito naman yung tumigil na sa paggawa ng krimen ang isang tao class because nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya. Tandaan, pag sinabi natin propensity theory, yan lamang yung sinasabi na ang criminal behavior daw class ay naiimpluwensyahan daw class ng mga individual differences or naiimpluwensyahan siya ng mga inherent traits or individual characteristics ng isang tao at hindi daw nakaka-impluwensya ang mga external factors. Yun ang propensity theory na tinatawag natin.
Next now class, we have now the arousal theory or arousal theory. A view of crime suggesting that people who have a high arousal level seek powerful stimuli in their environment to maintain an optimal level of arousal. These stimuli are often associated with violence and aggression. No, pag sinabi nating arousal theory class, ito ay tumutukoy sa mga stimuli o ito ay tumutukoy sa mga stimuli or sabihin na lang natin na sa mga bagay-bagay na maaaring makapagbigay class ng matinding excitement or thrill sa isang tao class. According to this theory class na yung mga taong merong high level of arousal class ay patuloy pa rin silang naghahanap ng mas mataas pang level ng arousal. Na kung saan itong taong merong high arousal need class continue to seek out thrilling and risky activities katulad class ng paggawa ng violence, ng aggression or paggawa ng krimen class. Kasi nga class, no? It provides them or it gives them the excitement or thrill na hinahanap nila. Or it provides them class the mental alertness, the optimal arousal, or the satisfaction or the stimulation class na crave nila. Yun ang sinasabi ng arousal theory. Dito din sa arousal theory na yan class, may mga tao class na gumagawa daw ng krimen class kasi they are looking for something class na maaaring makakapagbigay sa kanila ng thrill or excitement. Diba? Ang magandang example nito class is yung bakit ninyo pinipindot yung doorbell ng kapitbahay nyo kahit naman hindi nyo sila kilala at alam nyong mali yung pagpindot sa doorbell. Kasi nga, ginagawa mo yun class kasi nga, you are looking for something class na maaaring makapagbigay ng thrill or excitement sa'yo. Kaya ginagawa mo yung pagdodoorbell mo sa bahay ngayon. You're looking for something class na maaaring maa-arouse ka dito. Okay, tandaan pag arousal theory class, gumagawa ng krimen daw ang isang individual na yan class because they are looking for something na makapagbigay ng excitement or thrill sa kanila. Yun yung arousal theory na yan class. We are now class in the theories of victimization. Number 1 class here is victim precipitation theory. Sabi dyan class, some people may actually initiate the confrontation that eventually leads to their injury or death. The person who suffers eventual harm from a crime plays a direct role in causing the crime to be perpetrated. It occurs when the offender's action is committing or beginning to commit a crime, is initiated after and directly related to an action, be it physical, verbal, conscious, or unconscious on the part of the victim. So, ibig sabihin lamang class ng victim precipitation theory class, yung victim class ang nag-initiate ng confrontation. Ibig sabihin nun class, na yung victim na yun class ay merong ginawang hindi maganda kaya siya naging biktima. So, sa madaling sabi class, kasalanan nung biktima natin class, kaya siya naging biktima ng isang krimen. Na kung saan yung biktima na yun class ay meron siyang ginawa na mali or meron siyang nasabing mali sa ibang tao class, kaya siya naging biktima ng krimen. No? Yung pagiging biktima ng isang individual class ay sa kanya mismo nang galing. Kumbaga, parang sinasabi dito na hindi magiging biktima ang isang biktima class kung hindi rin sa kanyang kagagawan class. Kaya siya naging biktima. Okay? Dito sa victim precipitation theory din class, sinasabi din dito class na mayroong mga characteristic, personality, or behavior ang isang tao class kaya siya nagiging biktima ng krimen. Tandaan ha, pag sinabi nating victim precipitation theory class, no? Kasalanan ng biktima kung bakit siya naging biktima ng krimen, no? It's either meron siyang nasabing mali or meron siyang nagawang mali
sa ibang tao class na kung saan nakapag-provoke ito sa ibang tao class, kaya siya naging biktima ng krimen. Yun ang victim precipitation theory na yan, no? Kaya ngayon, sa victim precipitation theory class, meron siyang dalawang klase. Meron tayong tinatawag na active precipitation tsaka passive precipitation. Pag sinabi nating active precipitation occurs when the victim act provocatively, use threats or fighting words or even attack first. So, ibig sabihin yan, class, pag sinabi nating active precipitation kasi, class, ito yung meron kang ginawang mali or meron kang nasabing mali, class, sa ibang tao, class, na kung saan yun yung nag-provoke sa kanya or yun yung nag-trigger sa kanya para biktimahin kanya. Like for example, sinabihan mo siyang pangit, no? Sinabihan mong pangit si Leonin. Okay, Leonin, ang pangit mo. Ngayon, si Leonin, class, na-provoke siya, nainis siya, na-trigger siya ngayon. Ngayon, ang ginawa ni Leonin na yan, class, biniktima kanya. No? Basta tandaan, pag active precipitation, class, meron kang ginawang mali or meron kang nasabing mali sa ibang tao, class, kaya na-provoke siya at ngayon biniktima kanya. Ginawan kanya ng krimen or ginawan kanya ng mali. Ngayon naman, itong pangalawa naman, class, ay yung sinasabi nating passive precipitation. Victim exhibits some personal characteristics that unknowingly either threatens or encourage the attackers. Okay, pag sinabi kasi nating passive precipitation, class, ito yung wala ka namang ginagawang mali or wala ka namang ginagawa pero naging biktima ka. But there is something wrong kasi sa iyong characteristic, sa iyong behavior, or sa iyong personality, kaya ka naging biktima ng krimen. Like for example, class, yung magandang example dito, yung kursonada, na kung saan nakita mo lang yung isang tao, class, na masama siya tumingin sa'yo. Ngayon, nakita mo siya na masamang tumingin sa'yo, ngayon biniktima mo na. Okay, ginawan mo na ng krimen. Okay, when in fact, no, ganoon lamang talaga siya tumingin, no? Ganoon talaga siya tumingin, masama. Masama siya tumingin kasi ganoon yung mata niya. Okay? Kaya ganoon, no? Another example pa is yung mga naglalakad na maangas. Yung lakad nila ay maangas, yung lakad nila ay siga. Ngayon, yung tao na yun, class, naangasan siya. Okay, nasigahan siya doon sa lakad ng isang tao kahit wala naman siyang ginagawa. Ngayon, yung tao na yun, class, ay biniktima mo. Kasi nga naangasan ka or nainis ka sa kanya kahit wala ka namang kahit wala naman siyang ginagawang mali sa'yo. Ganoon ang passive precipitation. Pagtanda na, pag sinabi na yung passive precipitation, ito yung class na nagiging biktima ang isang individual kahit wala naman siyang ginagawang mali. No? Nagiging biktima siya, class, kasi nga meron daw, class, characteristic, behavior or personality yung tao na yun, class, na kung saan yun yung nag-provoke sa ibang tao para biktimahin siya kahit wala naman siyang ginagawang mali sa kanya. Yun ang active precipitation or passive precipitation na yan. Ngayon, class, yung pangalawa, class, is yung tinatawag nating lifestyle theory. Sabi dyan, people may become crime victims because of their lifestyles. Increases their exposure to criminal offenders. Risk is increased by such behavior as associating with young men, going out late at night, and living in an urban area. No? Pag sinabi nating lifestyle theory, class, no, sinasabi lang dyan sa theory na class na ang isang individual, class, ay maaaring maging prone or maaari daw siyang maging biktima ng isang krimen because of his lifestyle or because of his choices in life, no? Sa madaling sabi, ang isang individual, class, ay nagiging biktima ng krimen daw, class, dahil sa estilo ng kanyang pamumuhay or sa mga choices niya sa buhay. Like for example, kapag ganito yung lifestyle mo sa buhay, class, na lagi kang lumalabas ng hating gabi at umuuwi ka sa inyong tahanan, class, madaling araw na,
At pag umuuwi ka, class, dumadaan ka ngayon sa mga delikadong lugar, sa mga delikadong lugar, sa mga madidilim na lugar, class, at suot-suot mo pa yung mga mamahalin mong mga kagamitan. Suot mo yung mga mahal mong bracelet, marami kang perang dala, and so on and so forth. Ang tendency nun, class, ay maaari kang maging biktima ng krimen ng dahil doon sa lifestyle mo. Isa pang example, class, is yung kapag yung trabaho mo din, class, is like you are a member of the undercover officers of the Philippine National Police, class. Ikaw yung tipo ng police na pinapasok mo or pinepenetrate mo yung mga criminal organization natin, class, no? Kapag ganoon yung lifestyle mo or yung trabaho mo, class, there is a higher tendency, class, na maaari kang maging biktima ng krimen. Tandaan, pag sinabi nating lifestyle theory, ito lamang yung sinasabi niya na nagiging biktima ang isang individual ng dahil sa lifestyle na meron siya or sa mga choices niya sa buhay. Yun yung lifestyle theory na yan. Ngayon, class, meron tayong pangatlong theory dito. We have the deviant place theory, class, na tinatawag natin. No? According to this theory, victims do not encourage crime but are crime victim because they reside in socially disorganized high crime rates areas where they have the greater risk of coming into contact with criminal offenders irrespective of their own behavior or lifestyle. So, sa madaling sabi, class, pag sinabi nating deviant place theory na yan, class, ang tinutukoy ng theory na to, class, na nagiging biktima daw ng krimen ang isang individual, class, dahil sa lugar kung saan siya nakatira. Kung yung tao na yun, class, ay nakatira sa lugar or sa area, class, na delikado, okay, magulo, at mataas ang crime rate, class, okay, merong tendency, class, na yung tao na yun, class, ay maging biktima ng krimen. Ganoon ang deviant place theory. Tanda na, sinasabi lang sa deviant place theory na yan, class, na nagiging biktima ng krimen ang isang individual, class, kasi nga nakatira siya sa lugar or area or location na kung saan ay magulo, walang norms, delikado, hindi disiplinado ang tao at mataas ang crime rate, class, kaya siya nagiging biktima ng krimen. Hindi mo naman ginugusto na maging biktima ng krimen, kaya lang paulit-ulit kang nagiging biktima, class, kasi nga nakatira ka sa lugar na kung saan mataas ang nangyayaring krimen, kaya ka naging biktima. It is not you. The problem is the place where you live, class, kaya ka nagiging biktima. Ang deviant place theory, class, ay magkaiba ito sa social disorganization na tinatawag natin. 'Di ba? Pag sinabi nating social disorganization, class, ito yung class na nagsasabi, class, na maaaring maging kriminal ang isang individual dahil siya ay nakatira sa lugar na magulo, delikado at mataas ang crime rate. And pag sinabi nating deviant place theory kasi, dito yung deviant place theory kasi, sinasabi dito, class, na nagiging biktima ng krimen ang isang individual kasi nga nakatira siya sa lugar na kung saan ay mataas ang krimen, magulo at delikado. Yun ang deviant place theory na yan, class. Yung pang-apat, class, is yung routine activities theory, okay, or routine activity theory. The first articulated in a series of papers by Lawrence Cohen and Marcus Felson, in which they concluded that the volume and distribution of predatory crime are closely related to the interaction of three variables that reflect to the routine activities theory. No, pag sinabi natin routine activity theory, class, ang sinasabi lang dito, class, ay magkakaroon lang daw ng krimen, class, kung present yung tatlong factor nito.
Okay? Yung tatlong factor nito class, yung tinatawag nating motivated offender, suitable target, at saka yung absence or lack of capable guardian. Tandaan na, pag sinabi nating routine activity theories, magkakaroon lang daw ng krimen class kung present, okay? Kung present yung tatlong elements or tatlong factor niya na kung saan yung motivated offender, suitable target, and absence of capable guardians. Sabi dito sa routine activity theory class, isang wala lang daw doon class. Sa tatlong factor na yun class, hindi daw mangyayari ang krimen yan. Dapat daw class, dapat daw present yung tatlong factors na yun or elements na yun class para may mangyaring krimen. No? Ito ngayon class, yung tatlong elements ng routine activity theory. We have the motivated offender. No? Pag sinabi natin motivated offender, this refers to a person who is prepared in the commission of a crime. Ibig sabihin class, pag motivated offender na yan class, ito yung mga taong class gustong-gusto na gumawa ng krimen or ay gustong-gusto nila na biktamin or gawan ng krimen ang isang individual. They are preferred for it. And kung meron tayong motivated offender, dapat din meron tayong suitable target. Okay, sabi niya dyan, this refers to either a human victim or things which are the subject of the offense. Okay, ibig sabihin pag suitable target, maaari yung maging target natin mga tao, mga bagay, or bahay. No, yun yung sinatawag nating suitable target. Okay, sabi dito class, magiging suitable lang daw ang target na yan class kapag daw sinusunod natin yung acronym na VIVA. Okay, ano nga ba yung acronym na VIVA na yan? Okay, una, ano yung unang V? Ibig sabihin nun, value, no? Okay, sabi doon sa value ng class, kung may value, ang target na yan class ay magiging paborito yan ng target ng krimen. Like for example, nakakita ka ng pitaka na sira-sira sa daan. Sa tingin mo, may value pa ba yon? Walang value yon, kaya hindi tatargetin ng mga kriminal yon. Pero kapag nakakita ka ng pitaka sa daan class na mataba, malaman, syempre, may value yun. Tatargetin yun ng mga kriminal. Pangalawa, inertia. Pag sinabi nating inertia class, tumutukoy lamang ito sa weight, sa size, or sa dimension class ng mga bagay-bagay. Syempre, mahirap naman class kasing maging target yung mga malalaking bagay. Kaya ngayon, dapat lang daw class, yung magiging target natin class, okay, na mga bagay class is yung mga magagaan lang or yung mga maliliit lang para daw class maitakbo natin. Like halimbawa, sa truck at sa motor, sa tingin nyo, sino yung magiging target nyo dun class? Ang magiging target nyo dun class is yung motor. Siyempre, mas magaan yung motor kaysa doon sa truck. Diba? Halimbawa rin class, okay, same with sa bahay or sa loob ng bahay. Okay, anong tatargetin nila doon? Siyempre, mas tatargetin nila yung loob ng bahay. Sa tingin nyo, mabubuhat nila yung bahay mismo? Siyempre, hindi. Kundi, mas mabubuhat nila or mas maitatakas nila class yung mga laman ng bahay na yun. Yun tinatawag nating inertia. Pangalawa is yung tinatawag nating visibility. Pag sa ating visibility class, no? Yung visibility class, yung magiging target mo yung class, yung mga nakikita ng ating mga mata. Tanga ka naman na class, natatargetin mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman nakikita. Dapat daw yung maging target niya is yung visible sa kanyang mata. And lastly is yung access. Dapat daw yung tao na yun class ay meron siyang access doon sa target. Yun yung tinatawag nating VIVA. Okay?
Okay, para maging suitable yung target natin. And lastly, meron tayong tinatawag na absence of capable guardian. It refers to any person who guards, supervise, or protects targets from possible victimization. Ang ibig sabihin, class, wala tayong kapulisan, walang mga bodyguards, walang mga CCTV, walang mga padlocks. Okay, class, yung mga nagiging target ng krimen. Kaya ngayon sila ay nagiging target ng krimen nga, no? Tanda na yung tatlong elements ng routine activity theory: motivated offender, suitable target, absence of capable guardian. Nasabi sa routine activity theory class, magkakaroon lamang ng krimen class kapag present yung tatlo na yan, no? Kaya kung meron isang absent dyan or dalawang absent dyan class, hindi mangyayari ang krimen. Yun yung tinatawag natin routine activity theory class. And that's it. Thank you, class.